Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Linggo, January 7, 2024. Actually, ang kauna-unahang linggo sa taong 2024. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa pananampalataya. Ako po ay isang Raelian. Kaya kami tinawag na Raelian dahil naniniwala kami sa turo ni Rael. Si Rael para sa amin ay isang propeta. Siya ang propeta sa makabagong panahon ngayon, modern age. Buhay pa po si Rael at kung minsan ay nakabase yan sa Canada, kung minsan naman ay nasa Japan, o kung minsan ay nasa US, o kung minsan naman ay nasa France kasi siya ay isang Frenchman. Sa lahat ng propeta, napakarami na magsimula kay Abraham, Moses, Elijah, mahigit ng mga 42 na mga prophets ay ang sinasabing pinakahuli ay si Jesus Christ. Kasama na dyan sina Muhammad, na Buddha. Lahat yan ay nagturo ng pagmamahal sa Diyos. Pero si Rael, siya lamang ang propeta na hindi lamang tungkol sa Diyos, pagmamahalan, siya nagturo. Dahil si Rael ang propeta na nagturo ng solusyon kung paano ang mga problema natin sa mundo ay ating ma-solve para magkaroon ng kaligayahan ng lahat ng tao sa mundo. Ang propeta na nagturo ng politika para solusyonan lahat ng politika sa ating mundo ngayon, magsimula pa ng creation hanggang ngayon, ay hindi nakasolve ng para maging masaya ang mga tao. Halimbawa, ang komunismo ay failure din. Ang tinatawag nating demokrasi, katulad ng politika sa US, sa ibang bansa, sa Pilipinas, ay maraming korupsyon. Lahat ng halos ng mga politiko corrupt. Mga monarkiya, nagpapasarap lang sila sa buhay, pero yung mga pangkaraniwang mga tao ay naghihirap. So, si Rael, itinuro sa kanya ng ating Creator kung paano solusyonan ang sitwasyon na ito. Sa politika, may communism, demokrasi. Ang turo ni Rael ay geniocracy. Ang geniocracy, explain ko na lang yan later on. Ang sistema ng gobyerno ay geniocracy. Halimbawa, sa edukasyon, ang solusyon na tinuro ni Rael ay chemical education. Paano ba yung chemical education? Hindi na yung katulad ng panahon natin ngayon na magsimula kinder, ang mga bata, maraming dala-dalang mga libro, nagkaganda, kuba-kuba sa pagdala ng libro, memorize, turo, punta araw-araw sa eskwelahan, masyadong mahirap. Halos 1/3 ng ating buhay ay ginugugol na sa pag-aaral lamang hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Sa kay Rael, ang turo niya ay chemical education. Meron lamang i-inject sa ating utak. Halimbawa, 6-7 years old ka na, kailangan mo na ng primary education. Merong chemical, bibilhin mo na lang kunyari sa Mercury Drug. Mabili nga ng tabletas o chemical na i-inject sa aking utak para pag in-inject yun, ang oras lamang, ayun, kompleto na. Na-acquire mo na ang basic primary education. O pag edad mo ng 10 years old, second, elementary, bibili ka na naman noon. Pagdating mo ng mga 15 years old, 12 years old, secondary naman, pang high school naman, bibilhin mo na lang yon hanggang sa mag-college, ganon.
bibili ka rin ng para sa pang-college. O ngayon, ano ang course mong gusto? Kunyari, abogado. O, maghanap ka na lang ng abogadong napakagaling. May i-extract doon sa otak niya at i-inject doon sa otak mo. O yun. Halimbawa, sino bang pinakamagaling? Halimbawa, magaling na abogado, si Roque, kunyari, abogado yan eh. Gusto mong maging katulad ni Roque, punta ka kay Roque. Paano nga ng iyong bilhin ko na lang yung may kimik sa otak mo na may extract na konting liquid doon sa otak ni Roque, inject yan sa'yo, within just wala pang isang oras para ka ng lahat ng kaalaman ni Roque, alam mo na. Yan ang chemical education. Ngayon, kapag ganyan, bahala ka na abogado ka na, di ikaw mo na mag-aral ng sarili mo kung anong specialist ang gusto mo. Basta't ang basic na nalalaman ng isang attorney ay nasa sayo na. Yan ang chemical education. Ang lahat ng problema tungkol sa mga pagkain, pangangailangan, hindi na kailangang pera pa. Wala nang pera-pera. Ang solusyon ni Rael ay nanotechnology. Halimbawa, kailangan mong kumain ng fried chicken. Hindi na yung mag-alaga ka pa ng manok. Hindi. Dahil ang fried chicken ay kinukompos ng mga matter, earth matter, meron kang machine. Ipoprogram mo na lang doon ang mga matter na material ng fried chicken, at pag pinindot mo ng iyong computer, unti-unti sa iyong hapagkainan o sa misa, nabubuo ang fried chicken within just few minutes, ready to eat. Yun ang nanotechnology. So lahat ng ating pangangailangan, pinipindot lamang sa computer, nandyan na yan. Kaya wala nang pera-pera na yan, wala na. Ang lahat ng magtatrabaho sa ay robot. Lahat ng magtatrabaho ng mga mahihirap, mga robots. Ayan. Nanotechnology ngayon. Siya rin man ay may solusyon para maging immortal ang tao. Ano yon? Yun ay human cloning. May human cloning. Patay ka na. Dahil ang ating creator, ang Diyos ay immortal yan eh. Namamatay sila pero nabubuhay na naman muli dahil sa cloning. At ang kauna-unahang na-clone sa planetang Earth, ang kauna-unahang na-clone ay si Jesus Christ. Diba? Namatay na sa cross si Jesus Christ, pero kinuha siya ng ating Creator. O kanyang ama, kinuha siya. At kinlon ay nabuhay. Siya ang kauna-unahang kinlon sa Earth. Pero ngayon, sa kasalukuyang panahon natin, ang ating mga scientists ay na marami ng mga nag-aaral tungkol sa cloning, at malapit na nilang ma-perfect ang cloning na katulad ng ating creator. Pero itong cloning na ito sa panahon natin ngayon ay sinasagkaan to ng mga religion. Ayaw nila yan. At kapag ang mga scientists patago-tago lamang, dahil kasi kapag silang nalaman ay kinukondem sila, maaari pang patayin eh. Yan, ayaw ng religion ang kasi sabi, ginagawa nyo, sinasagkaan, ginagawa nyo na ang gawain ng Diyos, yung bumuhay ng mga patay. At eventually, ang buhay sa mundo, sa planetang ito, nabubuhay tayo ng hirap. Trabaho ng trabaho. Walang ginawa kundi trabaho para mabuhay. Kaya mahirap ang buhay. Kaya naman kayaman ka man, bilyonaryo ka man, nagtatrabaho ka pa rin, maaaring hindi manual, pero mental. Trabaho mahirap. Hindi
para tayo mabuhay, si Rael ay may solusyon. Yun ay paradismo, paraiso sa mundo. Na kumbaga sa ay heaven. Wala naman talagang heaven. Walang heaven sa langit. Ang heaven gagawin na dito sa mundo. Kung saan ang lahat ay masaya. Masaya, wala ng pera, wala ng ang lahat ay nagmamahalan, wala ng giyera. Dahil kung ang lahat ay na-provide mo na sa tao para mabuhay siya ng masaya, hindi siya nagtatrabaho, hindi na dahil sa nanotechnology, hindi siya namamatay dahil sa cloning, lahat ng pangangailangan ay nandyan na. So, wala nang mga pulis, wala nang mga sundalo, wala nang gira-gira. Dahil lahat ng tao ay masaya, kontento sa buhay. At kapag ikaw pa ay nagiging violente dahil kahit kontento ka na, so, iyan ang tawag sa iyo ay sira ulo. Buang sira ng ulo mo. Kaya maraming mental doctor, walang mga pulis, maraming mental doctor ay hulihin ka at i-correct muli ang iyong utak na nasira. Kaya i-correct nun para hindi ka nabuang, di mananatili ka namang normal. Ganyan yung buhay na tinuturo ni Rael. Pero sa ngayon, ang tinuturo ni Rael, pinakauna ay universal love. Kasi ang universal love lamang ang makapagligtas para hindi magkaroon ng nuclear holocaust. Kung ang ating mga leader, ang ating mga ay magmamahalan lahat ng tao sa mundo, anumang lahi, black, Chinese, Filipino, Afghan pa yan, Iranian pa yan, Israeli pa yan, Hezbollah pa yan, Hamas pa yan, ay nagmamahalan. Di wala nang gira. Lahat ng mga armament, ng mga nuclear, lalo na ang nuclear armament, ay didismantle niya dahil lahat nagmamahalan, maligaya lahat. Hindi na magugunaw ang mundo, hindi na nagkaroon ng nuclear holocaust. Dahil kung mananatiling katulad niyan, gira-gira, ay malay mo mayroong isang napaka-violenting tao, hindi na nakatiis, pinindot na niya ang kanyang nuclear armament. Halimbawa si Kim Jong-un, medyo mainit ang ulo noon, pinindot niya ang kanyang mga hindi pa naman siya nakaimbento ng nuclear weapon na perfect, palpak pa. Kung nagkaroon niya ng perfect at pinindot niya, di pipindot din si Putin, pipindot din si Biden, pipindot din si Mao Zedong, pipindot lahat. Dahil libo-libo ng nuclear armament ang nakatambak sa iba-ibang lugar sa mundo, sa iba-ibang bansa. So, ang tawag dyan ay nuclear holocaust, magugunaw ng mundo. Ay hindi mawawasak ang Earth, pero mawawala na ang civilization. So wala ng tao, ang Earth ay maging barren, at darating ang panahon na magkakaroon na naman ng another creation, na yung mga taong nag-create sa panahon natin, iyon pa rin sila, magkakaroon ng creation, pero marirelapse ang mundo, mababalik sa primitibo, wala na yung mga cellphone, wala na yung mga kotse, wala na lahat. So magsisimula na naman sa primitive state. Hanggang dito na lamang mga kaibigan, at sa ibang araw na naman i-discuss ko kung paano ang isang Raelian namumuhay. Maraming salamat sa inyong lahat at Happy New Year naman muli.